paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, para masakote ang kriminal sa bahay ni na Primo, dumating ang kanyang asawa na humahangos at sinabing kilala na niya ang halimaw, si Mang Kanor. Nang pumunta siya sa bahay ng anak, agad siyang sinugod ni Primo. Sa daan, habang matyaga namang nagpapatrolya ang mga pulis, narito ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Halimaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mag-iikot-ikot pa rin tayo. Mahaba pang gabi. Marami pang maaaring mangyari. What? Sir, ano yun? Parang may sumigaw sa bandang yun. Iligo mong sasakan. Puntahan natin ang lugar na yun. Okay, sir. Baka sumasalakay na naman ang kriminal. Ang dapat sa'yo, mamatay! Wag! God! Primo! Ano? Buhay ka pa? Tama ha? na!
Umalis ka dyan, Mina! Dapat nagmamatay ang halimaw na yan! Hindi ko bang halimaw at hindi ako. Tumigil ka! Itay! Nak, siyang sinundan ko. Kaya ako umalis. At kitang-kita ko kung paano siya nagpalit ng kanyang anyo. Siya ang mamatay tao. Siya halimaw. Ano? Primo! Primo, totoo ba? Huwag ka nang mag-alinlangan sa sinabi ko, nak. Maniwala ka sa akin. Siya ang halimaw. Umamin ka, Primo! Ikaw ba ang halimaw? Primo! Totoo. At matagal kong inilihim ito sa iyo. Pinilit kong mabuhay ng normal. Pinigilan ko ang sarili ko na huwag pumatay ng tao. Subalit, hindi ko na natagalan. Sabik na sabik ako sa pagpatay at pagkain ng tao. Isa akong halimaw. Halimaw ka? Oo. At walang nakatuklas ng lihim ko na hindi ko pinatay. Kahit ikaw pa, Mina. Ngayon, katapusan niyo ng mag-ama. Hindi! Ligtas na kayo! Nak, Sarento. Hepe. Patay na siya. Ha? Hindi ko akalain na totoo yung nakita ko. Si Primo, ang asawa mo, isang halimaw. Ano yung narinig ko? Parang mga ungol galing sa may kabilang nicho. Ano? Hindi. Ang bangkay. Nagbalik ang bangkay. Oh, Diyos ko. Ano yung ginagawa niya? Tinatabunan niya ng lupa ang kanyang katawan. Inililibing niya ang kanyang sarili. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Niloloko niyo ba kami, Mang Dome? Hindi! Ba't ko naman kayo lolokohin eh? Totoo! Bumalik na ang bangkay sa kanyang libingan. Kitang-kita ko! Sigurado kayo? Eh, kung nagdududa kayo, hali kayo. Sige, sumama kayo sa akin. Para makita nyo na totoo ang sinasabi ko. Bakit ka tumatawa? Maring nagsasabi ka nga ng totoo, Mang Dome. Ha? Dahil kung totoo ang halimaw, totoo rin ang nabuhay na bangkay. Ano? Ikaw ang nakapatay sa halimaw? Oo, ako at ang mga kasamahan ko. Hindi. Hindi ako naniniwala. Aling Laura? Hindi maaaring kayo.
Ha? Si Hipolito, ang asawa ko. Siya ang pumatay sa halimaw. Nagiganti siya. Anong ibig niyo sabihin, Aling Laura? Binuhay ko siya para siya ang pumatay sa halimaw na yon. Ano? Kaya hindi maaaring kayo! Ang asawa ko ang tumapos sa buhay ng halimaw na yon! Si Hipolito! Sa palagay mo, Sargento, nababaliw na si Aling Laura? Kung pagbabasihan natin ang kanyang kilos, masasabi nating, oo, nawawala na nga siya sa kanyang sarili, Hepe. Pero, kung ang mga kakaibang pangyayari sa lugar natin ang ating titingnan, no, hindi siya nababaliw. Tunay nga talagang mahiwag ang buhay ng tao. Kung minsan, may mga bagay tayong hindi kayang ipaliwanag ng ating isipan. Pero, ano, Hepe? pulis pa rin tayo. Mas dapat pa rin tayong maniwala sa ebidensya at testigo. Tayo mismo ang testigo, Hepe. Natotoo ang kababalaghang nangyari sa lugar natin. At nakita din natin ang ebidensya. Hindi pa ba sapat yun na maniwala tayo? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Bena, anak. Itay. Alam kong nararamdaman mo ngayon. Nalulungkot ka dahil sa pagkawala ni Primo. Di ba? Magkahalong nararamdaman ko ngayon, Itay. Una, malungkot ako. Dahil nawala ang mahal ko. At sa matagal na panahon, nagawa niyang ilihim sa akin ang kanyang tunay na pagkatao. Isa siyang halimaw na hindi natin alam kung anong uri at kung saan siya nagmula. At masaya ako dahil wala na yung halimaw na pumapatay sa lugar natin. Pareho tayo ng nararamdaman, anak. Dahil kahit papano, napamahal na rin sa akin si Primo. Kaya lang, hindi habang panahon mananaig ang masama eh. Tadhana ang kumilos upang matapos ang lahat. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Sana mapatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Saan po ba talaga tayo pupunta, Nay? Pupuntahan natin ang itay mo. Huwag na lang po kaya. Kasi natatakot ako sa kanya. Hindi ka dapat matakot sa kanya, anak. Mabait ang itay mo. At kailanman, hindi ka niya magagawang saktan. Pero, patay na po siya. Kahit patay na siya, dala niya sa kanyang libingan ang labis na pagmamahal sa atin. Lalo na sa'yo. Malapit na tayo sa sementeryo. Bilisan pa natin ang paglalakad. Ito na huli kong paglilinis ng nicho dito sa sementeryo.
Tama na mga kababalaghang nakita ko. Ayoko na uli masaksihan ang mga nakita ko. Uuwi na lang ako sa aming probinsya. At doon ko na lang ihintayin ang aking kamatayan. May isang babae at bata na pumunta sa libingan ng nabuhay na bangkay. May dala silang kandila at bulaklak. Ay, ano yung nakikita ko sa kanilang harapan? Parang isang puting usok na korting tao? Isang multo? Nariyan si tatay? Nanay? Oo, anak. Sa lugar kung saan siya nakatagpo ng kapayapaan. Hindi na po siya babalik sa atin. Hindi na. Pabayaan na natin siya maging masaya. Kung saan man siya naroroon ngayon. Nanay! Anak? Si tatay! Si tatay po, oh! Ayun siya, oh! Kumakaway sa atin! Nakangiti siya, nanay! Hipolito! Ay, nawala na siya. Nawala na ang itay. Nagpaalam na siya, anak. At hindi na siya kailanman babalik. Payapa na siya. Oh, Hipolito. Patawarin mo ako sa naging kahibangan ko. Hindi ko dapat sinaklawan ng kagustuhan ng Diyos. Ipinapangako ko, magmula ngayon, tuluyan ko nang itatapon ang kapangyarihang nagmula sa dilim. Itatakwil ko na ito sa ngalan ng ating Panginoong Diyos. Ikaw, kaibigan, ano ang itinatakwil mo sa iyong buhay? Gawin mo na habang may panahon ka pa. Magbago ka at huwag magmistulang halimaw. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Halimaw. Sa isa na naman gabi ng lagim. Nagsiganap Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, temyong, sa
sa musika ni Buboy Salonga. Supervision technical ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Maynard Landicho Jr. at sa direksyon Leonel Benjamin. Gabi ng Lagim.